Good day mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, yan please pakipindot po yung subscribe button dyan sa baba mga boss. At pag-usapan natin ngayon itong pagkumpronta ni Senador Chis Escudero sa DPWH sa Secretary Dizon. Yan regarding pa rin sa flood control scandal. And mga boss, panoorin po natin ang video at bigyan natin ng opinion at reaction. Sa anong punto kayo nakumbinse na kailangan sampahan ng kaso na ang dating speaker at dating kongresista na si Ginongko? Kay Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Kay former Congressman Zaldico po, ito po ay unang refer na ng ICI at ng DPWH nung, kung di ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico at sa iba't iba pang mga opisyales ng DPWH at ng iba pang mga private individuals. So, at that point po, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons Dolor, at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay nabuo, dun po namin sabay na final sa Ombudsman yung referral na yun, at yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan nitong nakaraang linggo lang. Yung sa dating speaker, Mr. Secretary, kailan po ito napagpasahan? Opo, ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakaraang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng High Tone Corporation across many years, Mr. President, no? At base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At dahil base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI, kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez, at yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. At ang kabuuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakalam ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit 100 bilyong piso po. Wow. Sa between SunWest Corporation and High Tone Corporation. Sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o Orly Gutesa. Sa kabila ng pagkakaroon ito ng problema o issue sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig ng Senado at ngayon din ng mga newspaper reports, totoo nga po bang kasama ito? Kasama po. Kasama po ito dun sa facts o datos na ipinasa namin sa Ombudsman nung Biyernes. Dahil sa kabila po ng issue at problema? Ayon po sa aming mga abogado, nung pinag-aaralan po ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon hearing at base po doon, isinama po namin ito doon sa aming sinumite sa Ombudsman. Bilang panguling katanungan, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o
o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta, kahit na sino pa po ang pwedeng maisama, basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, na ako'y huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, wala silang sinundang script at base sa kautusan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina Co, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang desisyon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutol niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Mas maganda. Grabe mga boss, no? Sinampal na actually sila ng mga ebidensya. Imposible nga hindi nila isasama dyan si Romualdez. So, ngayon, mahirap dyan pagka si Romualdez naman yung re-race back dyan. Ikanta niya si Bongbong. Naku, malaking malaking problema ng presidente yan pagka isinama niya si presidente. Siyempre, kagaya ni Ko, ikinanta niya si Martin Romualdez, normal lang naman yun kasi hindi naman siya pwedeng gumawa ng isang bagay kagaya ng mga insertions dyan na hindi alam ng Speaker of the House. So talagang may basbas yan. Hindi po pwedeng masasabi na siya yung pinaka-mastermind. Hindi rin kasi siya parang utusan lang siya dyan kasi siya yung chairman ng appropriation. So, tama talaga yung sinasabi ni Inday Sara dati na ni Vice President na ang may hawak ng budget ay 2 tao lang. Ayan si Congressman Saldico at Speaker Martin Romualdez. Hindi po talaga nagkamali. Ayan si Vice Presidente doon. So, talagang sila yung nag-control dyan. Lalong-lalo na sa mga insertion na nagaganap dyan tuwing nagpapanukalan ng budget. So, talagang makapangyarihan sila doon. Kaya nilang kontrolin. So, ngayon, naglabasan na yung mga ginagawa nila. So, sila ngayon ay nagbabatuhan ng nagbabatuhan ng putik. Yung mahirap lang dyan kung mapunta kay presidente kasi actually hindi naman talaga ligtas si presidente dito dahil siya yung presidente, siya yung pumipirma sa lahat ng budget na lalabas o yung mga pagpirma niya sa GAA. O, di ba? So, yan yung sinasabi ng iba na may may pananagutan actually din si president dito. Kasi hindi po pwedeng hindi niya alam na ang katiwalian diyan sa baba niya dahil siya yung presidente sa laki ng intelligence span na hawak ng presidente. Imposibleng hindi mo alam kung sino yung mga swail dyan sa baba mo, sa mga tao mo. Ganun lang yung kasimple mga boss. Ayan, so kung mayroon kayong mga comment mga boss, ayan, please paki-comment dyan sa ating comment section at paki-subscribe yan sa ating munting channel. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli mga boss.